Maraming nabigla nang inanunsyo ng Vatican ang pagbibitiw sa pwesto ni Pope Benedict XVI sa Pebrero 28. Ngunit alam nyo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na may isang Santo Papang bumaba sa kanyang pwesto? Narito ang special balita ni Bianca Piedad. Niyanig ng anunsyo mula Vatican City ang buong mundo sa nakatakdang pagbibitiw ni Pope Benedict XVI epektibo sa katapusan ng buwan Pebrero 28. Voluntaryong inihain ng ika-265 Santo Papa ang pinakamataas na posisyon sa simbahang Katolika matapos ang halos 8 taong pag-akay sa mga Katoliko tungo sa tunay na kabanalan at pananampalataya. Sa sulat ni Pope Benedict XVI, sinabi nito na hindi na niya kayang gampanan ang mga tungkuling nakaatang sa kanya dahil sa kanyang edad. Tiniyak ng Papa na pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang desisyon at makailang ulit na humingi ng gabay mula sa Diyos. Nagpasalamat si Pope Benedict XVI sa lahat ng sumuporta sa kanyang panunungkulan at humingi naman ng tawad sa kanyang mga pagkukulang. Si Pope Benedict XVI o Joseph Aloysius Ratzinger ang kauna-unahang Santo Papang voluntaryong nagbitiw sa tungkulin matapos ang 6 na siglo simula noong Middle Ages kung saan bumaba sa pwesto si Pope Gregory XII noong 1415 dahil sa period of great confusion na tinawag Schism. Naganap ito dahil sa Avignon Papacy na nabuo dahil sa malawak na impluensya ng King of France kung saan namuno ang mga Santo Papa hindi sa Roma kundi sa Avignon. Kauna-unahan namang Santo Papa na nagbitiw si Pope Benedict IX noong 1045. Ika-19 ng Abril taong 2005 nang mahalal si Cardinal Joseph Ratzinger bilang Pope Benedict XVI. Dahil kilalang tagapagtaguyod ng katotohanan, matapat at mapagpakumbabang alagad ng Diyos, nakuha ni Ratzinger ang boto ng karamihan sa mga kardinal na lumahok sa konklave. Si Ratzinger ang ikalawang papang Aleman kasunod ni Pope Victor II noong 1055 at ikalawang pinakamatandang papa kasunod ni Pope Clement XII noong 1730. Ipinanganak si Joseph Ratzinger noong April 16, 1927 sa Bavaria, Germany sa panahong namamayagpag ang mga Nazi na kilalang Antichrist. Bagamat debotong Katoliko, napilitan si Ratzinger na manilbihan sa hukbong sandatahan ni Adolf Hitler, ngunit nang matapos ang digmaan ay agad siyang sumuko sa Allied Forces. Pumasok si Ratzinger sa seminaryo kasama ang kanyang kapatid at naordinahan bilang pari noong June 29, 1951. Kilalang malapit si Ratzinger at si II kaya nang ilang ulit itong magsumite ng kanyang resignation, hindi ito tinanggap ng Papa. Sa maikling panahong ipinanungkulan ni Pope Benedict XVI, naniniwala ang mga mananampalataya na naging mahusay siyang leader ng simbahan. Kaya naman nagulat ang lahat nang sabihin nitong magre-retiro na siya upang gugulin ang natitirang panahon para sa dedicated life of prayer. Sa unang buwan ng Marso, inaasahang magtitipon-tipon muli ang College of Cardinals upang maghalal ng bagong lider ng simbahang Katolika. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.